The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. Nandito na naman tayo sa isang episode ng Kwentuhan Lang, Walang Personalan. I'm Aves. And this is Patrick. And we have guests. Yes, it's been a while, di ba? So meron na kami mga guests ngayon sa mga listeners namin. Yahoo! Katrabaho natin sila. Isang nurse, yung isa forensic specialist. And medyo baka pang mga, ano ba dito, Coco Martin? Police, Or police, no? Officer, peace Yeah. officer, parang. Tanggol. Oo. So, sa mga haters o bashers namin, may bouncer. Sana all. Pero Patrick, ano dapat ang pag-usapan natin ngayon? Kasi we found guests, di ba? Oo. Pero syempre, dapat yung gusto din nila pag-usapan. Well, silang tatanungin natin, gusto nyo ba pag-usapan ng basketball? Ako dyan. Pwede. Okay, so pakilala mo na yung mga guests namin. Kasama kong isa, si Ziki. Hi guys, ako si Ziki. Follow niyo yung Facebook page ko, Ziki. Ayun, agad nag-plug no? Ginagawa mo. Now, introduce mo lang sarili mo, tol. Sino ka and where can we follow you? Okay, hello guys. Ako nga pala si JQ. Yan, follow niyo po ako sa aking Facebook. Ako si JQ. Ayan. At shoutout po ulit sa mga kakapin ko dyan. Ayun, walang kawala ho. Ayun. Ako si JQ, ha? Follow niyo siya. Salamat nga pala sa pag-guest sa amin dito sa Kwentuhan lang. KLWP. Yes, KLOP. Yan. Kwentuhan lang. Walang personal. Kwentuhan lang, wala pong personalan. JQ, kasi nakikita ko ang gear mo ngayon. Ulo pa lang, alam ko na may Chicago basketball Bulls. team agad, no? Chicago Bulls. Siyempre, matik na yan, basketball. Basketball, Basketball yes. Pag-usapan namin ho ngayon is basketball. And bakit ang mga Pinoy parang adik na adik sa basketball? Ano kaya ang dahilan? Ikaw, JQ, tanungin kita, why do you think yung mga Pinoy adik na adik sa basketball? Para sa akin, yung i-base ko sa karanasan ko kasi nung bata pa lang kami, eto kasi yung yung talagang merong maraming court sa Pilipinas. Yes. Yan, pero yan, nag-start ako ng maglaro ng basketball. Elementary. Yan, mga So, ganun. bata ka pa lang, Bata exposed pa ka na lang. sa basketball, no? So mga pa lang, mga half court pa lang yung nilalaruan namin nun. Doon ako nahasa sa half court Basketball, yeah. basketball. Yeah. Ito, explain mo, na-expose ka, bata pa lang, Agad ka bang naka-gear? Para nagpabili ka bang sapatos agad? Para ka ba naka-jersey? Anong first suit mo nung una ka nag-basketball? Naalala mo pa ba? Sa panahon namin, medyo hindi naman sa pero mahirap talaga yung panahon ng time namin eh. Dahil hindi naman masyadong okay yung natin, kalagayan nun. So nung natuto ko, nakachinelas lang kami niyan. Minsan nga nakayapak lang, talagang bilad sa araw dahil open court karamihan doon Wala ka sa pa t-shirt nun, di ba? Oo. First ka lang. Nagpa-basketball ka na nun, di ba? Saka hindi tayo uso rin na nagsasapatos nun eh. Gusto natin yung parang malaki kasi nga shorts, ayun na yun. Okay. mapapagalitan ka pag umuwi ka ng madumi yung damit mo eh. So, ang ginagawa namin, inuubad talaga namin. So, kasi pagpapawisan ka talaga, pilat sa araw, ganun. Okay. Yan. So, yun. Parang yun yung starter pack mo, no? Mm. Sando, chinelas, or tanggal sando ba? Bruh. Minsan walang brief, joke lang. Ito, tanungin natin si Ziki naman. Kailan and paano ka na-expose sa basketball? Actually, late ako na-expose. Or late ako naglaro ng basketball talaga kasi growing up,
sa elementary school namin hindi uso yung basketball, yung uso is volleyball and badminton, I think. Pero yun na, nung napunta na ako sa US, doon talaga ako nakapag-basketball kasi especially dito sa Vegas, maganda yung basketball community dito. So yun. And I think sa Pilipinas, marami nagba-basketball kasi hindi siya kagaya ng ibang sports na kailangan mo ng iba't iba ng mga gears, na kailangan mo lang talaga basketball and yung basket. Kaya tulad na sabi ni JQ, tsinelas lang, makapaglaro ka na. Makakalaro ka. Oo nga. How about you, Abe? So, paano nagsimula yung basketball ano mo, hobby mo or ano mo? Hindi sa pagmamayabang, hindi rin ako na-expose kagad. Oo. And yung basketball moments ko is siguro mga bandang high school na ba? Oo. Yan. High school, nakita ko nagbabasketball mga classmates ko sa mga covered court. Yan, di ba? And then, ang mahal kasi ng cable noon. Alam Okay, mo hindi yun sa na, Philippines. hindi nakakanood ng mga NBA. Yeah, walang NBA, so mga PBA. Pero PBA tayo, yeah. kaysa matuwa ako sa natutuwa ako sa game. Pero pag narinig ko mga announcers, di ko maiwasang matawa sa mga pag-announce nila. Punchline nila. Mga punchline nila parang narununtok talaga. Oo. Hindi mo alam Ikaw, Patrick, kailan ka na-expose sa basketball? Well, hindi po talaga ako mahilig sa basketball or sa mga sports na hindi. Pero nung high school kasi, requirement yan doon sa PE. PE, yes. So yun, tapos yun, play din kami ng basketball noon. But then, that was it for me. Wala talaga akong exposure. Hindi talaga ako ma-sport na tao. Yeah. Wala namang masama doon. I mean, kanya-kanyang preference talaga di ba? Balik tayo kay JQ. Para matanong kita, JQ. So, kailan ka parang yung sumali na sa mga liga, na-expose ka na talaga na, okay, talaga yung favorite sport ko. Yeah. Kasi favorite sport mo nga ang basketball, di ba? Yeah, so when and, kailan lang? Yeah. Siguro mga first time kong sali ng basketball league. Yes. At unang-unang sali ko, half court pa yun. Back in, One eternity later. I think back in 1996. Yan. Mosquito pa lang kami. Mosquito pa kung tawagin. Ayan. Mosquito is the name of yung mga bata naglalaro, ganun. Yeah, kasi Mosquito, midget, junior, senior. Ganun yan Sige, ako hindi ko alam. Yan yung mga category ng mga I mean, siguro yung Mosquito parang nasa mga let's say 13 pababa, ganun. Okay. Yeah. Tapos yung mga 15 pababa siguro, 13. Tapos 13 pataas, mga midget siya. Tapos yung junior nga, mga naglalaro sa mga ganun, 20s. Oh, I see. Yeah. And then senior. So talaga naka-age bracket no? Age bracket talaga. Yeah. Mhm. Ayun, sa mga Filipino kasi, dito kasi nasa US na tayo, di ba? Pero depende rin yung bracket kung let's say 15 years old ako pero ang tangkad ko, minsan hindi nila pinapalaro na sa mga ganun. Grabe naman kasi napakadalang lang na medyo matangkad na Pinoy di ba? Kagaya ko, umistop na yung height ko. Huwag natin expose ang height. Yan. Ayan, gusto kita matanong JQ. About sa US na tayo, di ba? Yeah. Ano yung narinig mong feedback sa atin mga foreigner? I mean, kasi alam na patay tayo sa basketball. Talagang love natin. And then kasi nasa liga din kami ni JQ minsan dito sa Vegas no? Nakikita tayo parang fully geared kasi may pera na, di ba? Yeah. Ulo hanggang paa talagang naka-Nike yan or something, di ba? Pero anong sinasabi sa atin mga feedback ng foreigner na narinig mo na? For now, wala pa naman. Wala pa naman. Galing mo! Wala pa naman akong feedback kasi nga, yun nga. Bihira na ako nakalaro nung yung time lang natin nung Okay. hindi naman na-continuous gawa nga nung pandemic. Oo nga yan. Kasi, yun nga, bago lang ako dito, 2019 lang ako dumating, tapos 2020, pandemic na Na-stop na tayo maglaro nun Oo nga yan. Kasi para sa mga listeners, nag-start po kami talaga ng liga dito sa Vegas, mga 19 na, no? 2019. 2019 and then pandemic hit nga. Yeah. So yun, parang, naalala ko nag-basketball pa tayo, naka-mask Hirap huminga. Hirap na tumakbo, hirap pa huminga.
Ako yung narinig ko mga feedback usually sa ating mga Pinoy is mahilig nga sa basketball, mahilig pumorma yan, maporma, pero hindi matangkad. Ang napapansin ko dyan parang ang hilig mag-display ng bagong sapatos. Bago yung sapatos ko, magbabasketball ako. Diba? Yeah. Parang yung tipong pupunta ka lang sa court para ipakita ang bagong limited edition na sapatos. Yun eh. Pero in fairness naman sa mga Pinoy, from what I observed, dahil nga tanggap natin na hindi tayo katangkaran, dinadaan natin to sa bilis at saka pinapractice ang shooting. Hindi ba? Yeah. Tama, JQ? Tama. At saka naman hindi naman sa height Kumbaga, Yes. yung ibang mga Pilipino, naglalaro lang naman para magpapawis, gano'n. Yeah. Hindi naman para makipagsabayan talaga dun sa ibang lahi na Yeah. Yung matangkad. Pero factor din kasi ang height, hindi ba? yeah, may napapanood din akong mga Pilipino naman dito na may konting height sila, mga siguro 5'10", pataas, ganyan. Mahuhusay din naman. Yeah, I mean, sana binigyan pa tayo ng extra 5 inches para nakakatang na tayo. So, ganun nga. Ako, kagaya ko, dinadaan ko na lang sa bilis yung Bilis, yeah. para mauna ka dun sa court mo, chance mo na yon para makatira ka ng libre. Yeah. Yung mga ganun. Totoo. Dadaanin mo sa bilis. Pero kung makikipagsabayan ka, dapat mayroon ka shooting. Outside shooting yan. Yun nga. Kagaya ni Mark. Yeah. Sa mga outside shooting kasi hirap tayong pumasok sa loob. Diba? Outside shooting yan si Mark. Yeah. Feeling lang. Ako kasi, laro ko talaga yung sagasa talaga Talagang Sagasa susugod sa, mga layup ganyan. Kaya kailangan mauna ako sa baba para walang bantay. Yeah. Daan sa bilis no? Mhm. Ayun. Patrick, may gusto ba itanong kay JQ? Anything or idagdag? So, palagi ka pa rin ba nagbabasketball kapag ka sa mga free time mo? Or hindi na rin masyado ngayon? So ngayon, hindi na masyado. Kaya wala pang Last time nakalaro ko, inaya ako nung kaibigan ko nga sa pailaw lang, ganun. Oo. Ayun, sobrang nung first time ko talagang ulit nakalaro nun. Enjoy ka talaga. Isang first half pa lang talagang grabe. Pagod na. ganun. Pagod na ako. Kasi kapag nagbabasketball, talagang dapat pinapractice mo yan. Yeah. Kasi hindi lang naman yun yung skills Pati yung breathing mo. Yeah, yung cardio Kapag nga hindi ka natin. sanay sa ganun mapapagod ka na naman ulit. Mhm. Yeah. Yung parang maninibago ka talaga pagka yung unang tapak mo uli sa court. Unang-una na nga yung yung resistensya mo medyo pag matagal kang di nakalaro, mahina yung bilis mo mapagod ba. Kapag pa nagbabasketball ba kayo, meron ba kayong diet na sinusunod para talagang mas maganda yung performance? Like yung maraming protein gano'n, no? Hindi naman necessary. Hindi naman kasi kung regular ka naman na lumalaro ng basketball, kahit malakas kang kumain Okay. hindi ka talaga Hindi ka mag-gain ng weight. hindi ka mag-gain ng weight. Kaya gaya nga nung back in the Philippines, mga 2015, ayan, hanggang 2019 nung nandun ako nasa trabaho ko. Regular kami naglalaro. Tuesday and Sunday. Plus pa yung basketball dun sa lugar namin. Dun nga, sa street namin, sa Binangonan, Rizal. Ayan. So, ayun. So, sa let's say, nagpailaw kami ng gabi, minsan nakakatatlong game ako, 4, ganyan. Pinakamarami 4. Na, yun, mostly mga lang, minimum dalawang game. Dalawang game. Yeah. So, ayun. Ba't nga ba gustong-gusto ng mga Pinoy yung basketball? Di ba? Hindi kasi meron kasi sinasabi, kung daw gusto mo daw tumangkat, mag-basketball ka daw. Totoo ba yun? Ano masasabi mo dyan, Chiki? Para sa akin, hindi naman kasi Ano lang yan? Sinasabi lang siguro nila yan para lang 10-footer na dapat si JQ kung ganyan. diba na tumangkad Ikanti na. na. Overqualified ka na. Yeah. Hindi naman sa kasi ako hindi talaga tumangkad pero nung kabataan ko talaga, lagi ako naglalaro ng basketball. So, ayun nga. Siguro nga, palibasa nung bata ako, laging puyat. Sa kaka-basketball. At saka minsan sa na rin. Kung talagang nasa lahi nyo na hindi naman talaga ganong katangkad, Oo. ganun din Tsaka katamtaman lang din kasi mga height natin mga Pinoy. Hindi talaga tayo tumatangkad ng
matangkad na matangkad, unless meron ka talagang lahi Mhm. or yung meron kang yung parang condition na gigantism ba Yeah. tawag mo? Yeah. Talagang tumangkad na siya, hindi na siya tumigil sa pagtaas. Sa basketball naman kasi, hindi mo naman kailangan na matangkad. Oo, sa bagay. Kung mataba ka man o payat ka man, kung maliit ka man, lahat pwedeng makalaro eh. Kasi Correct. Yun ang maganda sa bagay. gaya ko eh, hindi ko, parang nung liga namin sa Pilipinas, ginagamit nila ako pang depensa talaga yung tao-tao. Mm. Kasi nga, mabilis ako dati. Mm. Ngayon, ewan ko lang. Ayan, ganyan. Ano yan eh, yung parang kanya-kanyang skill yan. Kaya, Mhm. you know, Kumbaga, talaga support yung... pwede kang shooter lang, gano'n. Oo. Pwede kang sa depensa ka lang. Depensa ka lang. Oo. Yeah. Oo. Point guard, mga ganun. Yeah, kasi yun nga, yung basketball is accessible nga sa lahat, di ba? Tulad na sabi mo, kahit saan ka pumunta sa Pinas, may covered court na. Ngayon, sa panahon ngayon, covered Yeah. court. Or gagawa ka may ng court court. lang, kahit di covered, Medyo nagtipid. Gagawa ka na. Yeah, gagawa ka na. And paparaanan lang yan. Kung wala man sapatos, kahit nakatapak ka, ang dami nagbabasketball, Hindi nga lang safe, pero they find ways, di ba? Ngayon, they find ways talaga. Minsan, naghihiraman ng mga sapatos eh. Oh, yeah. Yung mga ganyan, naranasan ko rin yan, nanghihirap din ako minsan pag may liga talaga. Nagkaroon ka na ba ng mga injury sa paglalaro ng basket? Oo naman, madalas yung sprain Anong klaseng sa injury? sprain Oo. sa Ankle paa, sprain. yung tapilok nga kung tawagin ko. So, kapag ka nagka-sprain ka, how long did it take para mag-heal yung mga sprain na ganyan? Siguro mga 1 linggo, Tapos pwede ka na naman na maglaro. pwede ka nang maglaro nun. Binebendahan ba yan pagka like Oo, sprain? binebendahan. Tapos hindi ka pwede hindi ka pwede ng mga ng mga hindi ka pwede parang magbubuhat or Pwede naman. Kasi basta yung lakad mo naman na kasi katamtaman lang, hindi yung Oo. masyadong rough na Yeah. lakad. Minsan nga naranasan ko maglaro nun na natapilok ako. Tapos, pinahinga ko lang saglit. Nilaro ko uli. Sabi, hindi Ang- naman nag-worsen yung condition. Yun nga, ang nangyari nga, pagkalaro ko uli, natapilok na naman pangalawang beses sa isang araw. Sakit na. Tapos yun, grabe. Siguro mga 1 buwan yata akong hindi nakapaglaro Oh, wow. ng basketball nun. So, talaga naging serious yung injury. Serious yung ko, talagang upo yung ankle ko Nagkaroon dito. ka nagkaroon ka ng hemorrhage sa Mhm. Pero yun, kumbaga sa Pilipinas nung mga time namin, hindi naman ako punta ng hospital, ganun. Marami kasi sa atin yung mga manghihilot, ganun. mukha lalo lumaya. Patpat sa isang Oo. episode. Oo. Oh, yeah. Hilot-hilot lang. Yun pong mga dyan, yung may episode po kami ni Ames tungkol sa mga manghihilot albularyo. Oh, yeah. Mga gano'n. Hanapin nyo na lang ho para Oh. So, ganun. Ayun, hindi naman pinalo-palo ng dahon ng legs mo. Hindi naman. Ako ng hindi naman. alugbati o kakawate. Pinakitan lang ng langis ng nyug. Yun pala, isang Tapos, ayan, lalagyan ng bandage. basta hindi lang sa pinaglutuan Makakamuy ka nun. Makakamoy kalamig. Amoy french fries sa pain. Grabe. Social na friend. Ayun, tanungin ko kayo, sino ang naging inspirasyon sa basketball? Ito, 2 segment. Isang yung nung bata pa kayo at saka yung ngayon. Unahan natin si JQ. Sino ang inspirasyon mo nung bata ka? A basketball player. Pwedeng NBA or PBA. Yeah, nung bata pa kasi ko, talagang naging inspirasyon ko, kumbaga, hindi pa ako palalabas ng bahay noon. Nanonood lang ako sa TV, si Michael Jordan talaga MJ talaga no? MJ talaga. Ay, Siguro, 1996, napapanood ko na siya. Kaya sa mga listeners nga namin, siya, Chicago Bulls na cap snapback. Yeah, die hard na MJ. Ngayong bagong era, sinong mo, idolo? Sa ngayon, siguro, yung bagong era na idolo ko si Kyrie Irving. Kyrie, ayun pala. Kasi mabilis ka rin at saka handles, Yun yung naging idolo ko. Oo. Si Kyrie. Si Steph Curry sana kaso parang malayo sa akin Hindi naman ako shooter. Okay. So, syempre binabagayin din sa klase ng laro Mhm. Ayun. Ikaw, Patrick,
pwede ba kitang tanungin? Alam ko hindi ka masyadong mahilig sa basketball, pero did you have inspiration? Oo, sa mga player? si Tupac Shakur. Hindi mo Tuwag. Tama ba? Ay, talaga hindi eh. Mukhang nagra-rap rapper yun eh. pala yun. Nagra-rap yun. Sorry. ano na lang siguro. Basketball Shaquille tayo. O'Neal na. Sino? Shaquille O'Neal, tama Shaq, ba? si Shaq, Oo. yeah. Si Shaq, Also, Ang takad din, di ba? Ang takad tangkad, niya. yeah. Mga 7 something. Oo, yun. Si Shaq, kasi isa siya sa mga siga no? Mga nung Lakers, pa, tsaka sa Magic. Si Rodman, di ba? Rodman, so mahilig pala itong si Patrick sa mga siga. Yun yung masasabi ko. Siga Wala. ang mga player. Kasi kung makita niyo si Patrick yan, yung abs, abot ng likod. Uy, May tigas talaga. Hindi mo ako abs. Sana all. Pero mga idol mo, ano yan, matigasin. Sila yung mga rebounder. Oo. Yeah, sila yung parang heart ng team, kumbaga, di ba? How about you, Abe? Sino mo? Ako ba? So ngayon nga, sabi nga ni JQ, di ba, it depends on, sa player siguro. And yung style ng laro. Ako kasi nung bata ako, hindi ako masyado nga nakapanood masyado. Pero yung narinig mo nga is yung si MJ nga. Sa Michael Jordan, yeah. Kasi sa Michael Jordan, parang sapatos pa lang, alam mo na, may Jordan yung sapatos. So, exposed on. Pero ngayong new era, from 2010 onwards, yan si Steph Curry. Kasi nga, para sa akin, na-emulate ko yung sa sarili ko kasi hindi rin katangkaran, no? Pero he's proven na, hindi lang sa height, makakashoot ka kasi he can shoot from anywhere. Pero hindi ko sinasabing mali ito si Steph Curry dahil compared pa rin sa Pinoy, matangkad siya. Ilan siya? 6'3"? So, medyo may katangkaran pa rin. And wala, gusto ko lang yung pagkatao yun nga si Curry kasi mukha siyang makadiyos. Ayun, as a player, pag napapanood niyo po siya, parang, talaga, inspirational siya. Ayun, nakaka-shoot lang. Ito, panguli natin si Ziki. Sino ang naging idolo back then and now? Dati hindi ako gaanong nanonood ng basketball kasi nga gaya ng sabi ni Aves yung K-ball. Pero si Kobe kasi yung sikat nun eh. So siya yung kilala ko nun talaga, tsaka si Michael Jordan. Pero ngayon si Steph Curry for sure kasi hindi nga siya katangkaran, very underrated pero Yeah, medyo gaya-gaya lang po si Ziki sa akin. hindi. Ano ko talaga yun kasi from rin ako Bay Area. Tapos si Kyrie Irving gusto ko rin. Di ba? Gaya-gaya. Pero ito kakaiba si Shai Gilgeous Alexander. Kasi magaling din siyang So, gusto ko siya. hindi ko siya nakontento sa isa. Kailangan lahat na niya. I-enumerate. Siyempre. Si Shai kasi magaling din Yeah. Okay din Magaling siya. din pumorma. Tapos magaling pa sa basketball. Yeah. Yan yung gusto ko sa kanya. Ikaw, Ziki, may gusto ka pang parang dagdag sa basketball na usapan natin? Kasi it seems like medyo medyo tahimik ka this as a guest. Wala akong masyadong ma-share kasi nabanggit na lahat ni JQ. At saka hindi ako hindi talaga ako gaano Ano ba yung mga na-achieve mo sa basketball? ganyan. Ano daw na-achieve mo sa basketball? Tutulong ako yung sa basketball ako yung pinakamaraming palakpak dyan. Nasa pagkakapang ko. Galing mo! Yun lang. Okay. Pwede. Ayun, Patrick, ikaw, may gusto ba dagdag sa topic natin? We should ask our guests or you think this is enough na muna? Here, anong pinakamagandang brand ng shoes na nagamit mo sa basketball? Brand ng shoes saka yung brand ng bola. Brand ng shoes naman. Okay. Ikaw, Jake, ano yun? So sa brand ng shoes, siyempre Nike tayo. Nike. Okay. Yung yung sa idol ko kay Kyrie. Yeah. Kyrie. Unfortunately, hindi na siya sa Nike, Para natapos na yung Sa contract ngayon. niya. Sa ngayon. Yeah, sa ngayon. Ano na siya yung Anta ba? Anta. Kasi as a person, si Kyrie as a person, medyo hindi ko siya feel. There's something off, pero as a basketball player, magaling siya. Yeah, magaling. Yeah. Parang may sakit na yata. Oo nga. Oh, yeah. May psychiatric Nakapagin natin problems pasyente, Hindi. Ganun. Joke lang po. Yun yung Kaya, parang... There's something sa kanya, parang, I don't know, he's saying that he's woke, pero at the same time, parang, baka naman nagda-drugs yan, ewan ko. You know what? hindi naman. Ewan ko, kasi they're being tested naman, di ba?
Pero who knows? Yeah. Di ba? Kasi isa siya sa mga superstar pero hindi natin masasabi. Sa mga maraming hindi nakakaalam dyan, kapag po nag-drugs kayo at di na ninyo tinigilan yung drugs, nakakasira talaga ng ugat. Yes, totoo. Yeah, like yung, like 99% ng mga patient din natin, di ba? Yeah. Mga nag-drugs, kaya lalong na-exacerbate yung psychiatric symptoms. Yes, yes. So, doon naman sa sa brand naman ng bola. Yeah, Siyempre, Spalding tayo. Spalding, one and only. One and only. Pero naabutan ko yan nung sa Pilipinas pa lang, Mikasa pa yung ginagamit namin eh. Oo. Mikasa. Kala ko sa volleyball lang yun. Meron pala Meron sa basketball yun. Yeah, interesting. Molten. Meron nga ngayon, ewan ko kung nakita nyo guys, yung parang siyang 3D printed na bola. Yeah, and then, ewan ko, it sells for, how much kasi? Parang $2,000. Baka naman hindi tumatalbog yan, ha? Tumatalbog. So, sa mga napanood kong review sa YouTube, para siyang, yun nga, parang wala, makita mo yung loob niya. Wala siyang hangin, nagbabounce daw, parang bola talaga. Pero 2K, medyo mahal eh, no? Dollars, ha? Yes, dollars. Mahal, oo. Magkakano ba yung mga regular na mga bola? Mga bola is typically nasa 100 to 200 siguro. Ganun. Times 10 Yeah. naman. O ikaw, Patrick, matanong kita. Ano yung mo, favorite brand ng basketball shoe or, basketball din, yung bola? Wala. Basta yung tumatalbog, tsaka yung pwede sa basketball. Hindi ka choosy, no? Hindi ako choosy pati sa mga sapatos. Yung namang Nike naman, hindi ako komportable sa Nike kasi para ako nagkakaroon ng plantar. Fasciitis. Yeah, oo. Yeah. Para ako nagkakaroon nun. Kapag siguro mga 1 or 2 weeks na akong nagsusot ng Nike, sa work lang Yeah. sumasakit na yung ko. Malapad ba yung paa mo din or hindi naman? Katamtaman lang naman. Katamtaman Hindi naman lang. siya. Ayan, ganyan. Di ba katamtaman lang? Yeah, katamtaman. Kasi Ayan, malapad sa pa mga ako. fake tayo. Ayun sa mga foot fetish. Tingnan niyo yung paa ni Patrick. Naka-medyas nga lang. Ayun. Sa brand, ang gusto kong brand talaga na ginagamit is yung New Balance. Hindi sumasakit New Balance, mga yeah. paa ko dun sa New Balance. May basketball shoe na rin ng New Balance ko. Pwede na rin siguro to. Yeah. Hindi ba pwede to? I mean, okay lang. yeah, siya siguro. Kasi mga running shoes, I've tried before. More comfortable din para sa akin, pero minsan, matatanggal yung sapatos mo, parang gano'n. Ganun ba yun? Sa friction niya, yung lakas ng Oo. And yun nga, si Patrick kasi, mahilig sa mga alahas. So, baka makita yung sa court, baka nakachinelas lang, pero naka-gold yan. Doon yung niya. Diba? Oo. Ayun, ito, tanongin natin si Ziggy kung kung anong favorite shoe mo din and yung brand ng basketball. Nike yung the best para sa Ano akin. kayo pinakamahal siguro yung favorite? Hindi naman. Pero maganda rin yung mga sapatos ni Steph Curry, yung Under Armour. Mhm. Lalo kung hindi ka flat-footed, maganda siya. Pero yung paborito ko talaga is yung mga Kobe. Kung maganda silang pang basketball. Yeah, yung Kobe, yung itsura, ganda eh. Pero, Sabi ko na eh. Low cut sila eh. Yung mamahalin talaga yung... Hindi. yeah, Magandang pang basketball. ay sa bola. Bola, yun, Wilson or Spalding. Yun. Pala. Ako naman, kung sa sapatos itself, ako kasi medyo flat feet. So, talagang tinatry ko muna lahat ng sapatos. Hindi siya ang tawag dito, hindi, kailangan ko talaga i-try. Yung, kasi marami rin akong sapatos, napakadami, pero hindi lahat komportable. Hindi ba pwede yung Crocs? Kasi nakikita ko sa work, ang gaganda ng Crocs mo. So, para sa mga listeners, yung Crocs, kaya na-search niya, napakaganda sa mga flat feet. Oo. Kasi it expands, parang kaya gusto ko yung Crocs komportable ka. Hindi ba pwede sa basketball yan? Ay, hindi eh. Baka madapa Oo, ka, no? madapakin, matanggal. Pero ako, so far, yung mga brand na nakita ko na nag-work sa akin is yung, Adidas. Select na Adidas shoes, yung kay James Harden. Kasi I think flat feet din si James Harden. And then, yung Kobe meron ako, kasong sakit sa paa. Kasi siya yung pangpayat na paa. Or yung normal na arch. Ayun. And then, yung sa bola, yun nga, Wilson, I think, kasi yun yung official ngayon ng NBA, di ba? Oh. Yeah, maganda naman siya. Kailangan mo lang masanay, syempre. Pero gusto ko pa rin try yung pinakabago, yung 3D printed.
Try natin Maganda. minsan yan para malaman natin kung... Ayun, kung may magdodonate sa Worth it mga talaga. listeners. Oo. Donate lang ko kayo. Wag ko kayo mahihiya. Wag kayo Tumatanggap mahiya, kami ng mga yeah. donation Oo. dito. Patrick, I think na-discuss na natin lahat. Yung mga guests natin is first time nila dito sa kwentuhan lang, walang personalan. Oo. Pero I-guess natin next time yeah, ulit. they've been great, di ba? Yeah. Salamat guys ha. Yeah, salamat. Salamat din. Thank you rin sa pag-invite. Kapag... baka meron kayong gusto na mga i-plug sa Yeah, ito, mga closing statements. Oo. Si JQ muna. Ayun, thank you nga pala sa pag-invite sa akin ng KLWP. Podcast. Yahoo! Yeah. Kwentuhan lang, walang personalan podcast. Ayan, salamat. At paki-follow nyo lang din po ako sa aking Facebook. Ako si JQ. Ayan. Oo, yeah. Mhm. Tignan nyo yung niya talaga, mga Facebook reel, napaka-interesting. Siya as a person, interesting din. Yeah. Mga pang-araw-araw niyang buhay, pinapakita niya ko. Yeah. Nagla-live po lagi yan. Yun po. Yeah. At syempre, naka-live ako ngayon. Shoutout po sa mga kahapin ko dyan. Ayan, paki-follow nyo lang po yung KLWP podcast. Salamat. Yan, nakapin po sa message para mapanood nyo po itong episode na to. Ayan, salamat po. Para sa mga listeners natin, kasi naka-live siya sa Facebook right Yeah. now. Ganun ho talaga tayo kalakas kay JQ. And kay Ziki naman tayo. May anong closing statements mo, bro? Maraming salamat sa pag-invite sa akin, Patrick and Apes. And sa mga listeners po, paki-follow niyo po ako sa aking Facebook page. It's Ziki, Zikii. And yung Instagram page ko po is Zikipaps. It's Zikiiipaps. Yun lang po. Thank you. Ayun, follow nyo lang po yung Instagram niya. Yung mga tipong Yan, pang-iba follow sa Ziki itsura. po. Mga tipong hindi na usang brief sa kanya. Joke lang. Ayun, Patrick. Ziki, thank you for inviting us sa birthday mo kasi hindi mo kami na-invite, wala kami dito sa Birthday sa Haunted na House naman. Team Suite Haunted ng House. Westgate. First time namin dito, nakakatakot. Salamat din. Ganun ho ka-twisted ang isip. Joke lang. Joke lang. Paano ka makakatulog dito? Kung puro bungo ang mga nasa, puro kalansay, ayan. So, baka hindi ko sila matutulog. Oh, be one with them. Diba? Video board kami mamaya. Oh shit. Ayun, Patrick. Appreciate talking to you. Salamat, And Abe. again, Yeah. sa mga guests natin, salamat Hopefully next episode or the future episodes, we will have you guys. Thank you guys. Thank Till next you. time. Next time. Bye.